Heavenly Father, we praise you, we magnify your name, O God. Turuan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, sa kwento na to, Ama, na maipahayag po ng mabuti, tama, totoo, Panginoon. Patawarin mo kami, linisin mo ang aming mga puso, Ama, at hayaan mong kapulutan namin ng aral, Panginoon, ang kwento na to mula sa buhay po, Panginoon, ng aming um, Tatay David, Lord, sa kanyang buhay at sa pamilya niya, Panginoon, kung ano po ang naganap sa kanilang mga buhay, Panginoon, sa kanilang panahon, Ama. Lord, hayaan mo na makuha namin ang mga principle, Panginoon, na matututunan namin at dadalhin namin sa pangkasalukuyang buhay, Ama. Patuloy mo akong pagkalooban ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na maipahayag ito at maituro, Panginoon, sa aming buhay kasalukuyan, Panginoon, at malakaran namin, Ama, na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Purihin at dakilain ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. So glory to God. Nakita niyo po ipakilala ko lang po si Absalom sa mga hindi po nakakapagbasa ng Old Testament. Siya po ay panganay na anak, no po, kapatid niya si Tamar, no po, ni panganay siya na anak sa ibang babae po ni David, no po. May kapatid siyang babae na si Tamar, no po, na ginahasa din ng kanyang kapatid, no po, na isa na anak din po ni David. Amen. Nakalimutan ko lang po yung pangalan. Ngayon po, nung ginahasa kasi ng kapatid niya na po na ng isang kapatid niya, si Tamar, magkapatid pong totoo itong si Absalom at saka si Tamar, naghiganti po si Absalom na po dun sa anak. Doon nagsimula yung pagiging rebellion rebellion ni Absalom sa kanyang tatay, no po. Dahil sa panggagahasa sa kanyang kapatid na parang hindi nabigyan po ng ni David sa kanyang anak, no? Hindi niya naparusahan yung kanyang anak, kaya after 2 years naghiganti po si Absalom doon sa kanyang isang anak at pinatay niya ito. At simula noon, simula kasi nung nagkasala po si David, ng pangangalunya, ay isinend po ng Panginoon si Propeta Nathan, para sabihin sa kanya yung kanyang ginawa, at sabihin sa kanya ang pinahayag ng Panginoon na pinatatawad siya ng Diyos. Amen. Pinatawad siya ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, ngunit may consequence po kasi lahat ng ginagawa nating pagkakasala. Ang pinahayag po ni Nathan, ni Prophet Nathan, darating yung pagkakataon na yung kanyang mismong pamilya po, magpapatayan, magkakagulo, po. So, ganun po ang nangyari po sa ng propesiya, na naganap, Ito po yung nagaganap right now na nagrebellion talaga, nagkaroon ng rebellion spirit si Absalom na anak ni David. So, sa chapter na to, sa chapter 18 po, makikita natin dito na pati na po si David, papatayin na ni Absalom. Kaya po, nagpasugod na ng mga tauhan, desisyon na siya na sugudin yung mga tauhan. Kasi ang ginawa po ni Absalom, niligawan niya yung mga Israelita para makuha niya po ang pagiging hari, na dun sa agawin niya, Nagpahayag siya ng false na statement sa mga Israelita para maupo bilang hari, po. Kaya nagpretend siya na siya ay mabuti, kaya nakuha niya yung loob ng mga ibang Israelita, at nawalan ng kapangyarihan doon si David. Amen. At ang nangyari po, naghimagsik siya at pati tatay niya gusto niyang patayin. So sa ganung bagay po, andito po tayo sa chapter na susugudin na at makikita natin kung paanong tatalunin at mamamatay ang kanyang anak. So sa unang yugto po, makikita ninyo na pinangkat-pangkat ni David, yung kanyang mga army. Si David, ay binigyan niya at tinalaga niya yung libo-libo, binigyan niya, tinalagahan niya ng tig-iisang captain. Yun yung nga po si Joab, si Zorai, si Absihai na son of Zoraya, si Joab, at si Itay, So, yun po yung kanyang mga captain na pinag-anuhan niya, na tinalaga niya sa bawat pangkat, hinati-hati po ni David, At sa
At yung pagbilang niya, alam niyo kung paano niya po inorganize ano, sa pagiging king niya, bago kasi naging king si David po, 'di ba siya ay leader, magaling na leader po si David. Kaya dito makikita mo kung paano siya mag-handle ano po, ninumber niya yung mga people na po at nag-set siya ng mga captain. At sinabi niya doon, sabi niya, "I also will surely go with you." 'No? Alam niyo po talagang ito yung humit sa akin nung pinag-aaralan ko itong ano na 'to, itong chapter na 'to. Kasi kung natatandaan ninyo 'no, bago po nangalon niya si David 'no, yun yung kauna-unahan na hindi siya sumama sa labanan nung nagkaroon siya ng affair 'no po, nung may binalak siyang masama, nung siya ay nag-iisa 'no, dun siya nakagawa ng pagkakasala sa Panginoon. At sinabi niya, "I also will surely go with you." 'No po? Alam ni David na po na sa pagko-command niya 'no, kailangan na belong din siya na lalabas 'di ba po sa battle, 'no po. Kaya lang kasi alam niyo kung bakit, ayaw niya na pong maulit yung nangyari noon 'no, naging aral po sa kanya 'no, he didn't want to repeat the previous mistake 'no. Kaya yung first point po natin na nilagay dito, don't repeat the past na po, learn from it 'no. 'Wag nating ulitin yung mga pagkakamali natin noon. Na po kung saan tayo nagkamali, kung ano yung mga bagay, kung meron kayong natatandaan na mga pagkakamali ninyo, 'no, na inulit-ulit ninyo, saan tayo bumagsak, 'di ba po? Sa kasalanan. Amen? 'Di ba? Alam mo ng mali, inulit mo ulit, inulit mo ulit, inulit mo ulit, na po, hanggang ano, yung hindi naman tayo totoong tinuturuan ng Panginoon, 'di ba, sa pagkakamali, eh. Pinipili nating magdesisyon ng mali, kaya tayo bumabagsak sa mali. Sabi nga, kapag nagsimula ka sa mali, ang dulo nun mali, 'no? Pero 'pag nagsimula ka sa tama at mabuti ang ginagawa mo, tapat din po ang Diyos. Magiging mabuti rin ang resulta ng ginagawa mo. Amen? So, sabi nga, kapag ang Diyos naman ang kumilos sa buhay mo, 'no? Minsan kahit pangit na ang nagsimula ka, na po, sinimulan mo ng pangit, aayusin ng Diyos yung buhay mo kung iso-surrender mo sa Panginoon. So dito po bilang isang principle 'no, ng isang hari, na po, alam po ni David at natuto siya sa kanyang mga pagkakamali. At ang pagsisisi po talaga ano po, talagang ang pagsisisi kasi total surrender, total repent. Tinalikuran po niya ang kasalanan 'no, at ayaw niya nang masaktan niya ang Panginoon. Ayaw niya nang magkasala siya, kaya simula noon kung babaybayin niyo po ang kwento ni David, lagi po siyang kumukonsulta na sa Panginoon, na po. At hindi niya na inulit yung kanyang pagkakasala dahil nagkaroon po siya ng banal na takot sa Diyos Ama, na po. At dito 'no, pulutin natin yung aral na yun. Don't repeat the past. Yung mga pagkakamali mo ng past, learn from it. Matuto ka dun, 'no? Lagi niyo pong tatandaan, matututo po tayo, 'no, sa mga bagay na gano'n na pagkakamali natin. Amen? 'No, maging matalino tayo, sabi nga ng Lord, eh, maging matalino ka katulad ng ahas at maging kasing amo ka ng kalapati. Na po, hindi dahil Kristiyano ka, hindi ka na nag-iisip. Na po, hindi dahil Kristiyano ka, kailangan mong maging mapagmahal, pati may asawa mamahalin mo na. Hindi dahil Kristiyano ka, alam mong may asawa ka na, makikipag-asawa ka pa sa iba. Na po, hindi gano'n yung love na binibigay sa atin ng Lord. Matalinong pag-iisip. Kapag ang wisdom ng Panginoon ang nasa iyo, na po, ang pagkakamali mo magtutuwid sa'yo. Amen? Gano'n po ang ano ng Panginoon sa atin, 'no? Binibigyan ka ng common sense, nilalagay ng Diyos yung isip ng pag-iisip niya sa'yo, 'no? Kapag hinihingi mo yung wisdom ng Panginoon, ikakaloob po ng Panginoon na maging matalino ka. 'No? Dahil hindi kahit kailan kakampi ang Diyos sa mali. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, na po. 'Wag nating ipipilit 'no, dahil everything has consequence. Alam niyo po kung anong nangyari 'no, nung nagkamali si David at pinilit niya pa rin, itinago niya, akala niya may maitatago siya sa Panginoon, na po, namatay ang kanyang anak, na po. Pero tinawag si David na God's man's heart. Ikaw kapatid, gaano ka kalapit sa puso ng Diyos? Hindi dahil malapit ka sa puso ng Diyos, hindi ka makakatanggap ng parusa. Tayo ngayon, gaano ba tayo ka-close sa Diyos? No po? Alam mo kung anong ginagawa mong mga kasalanan ngayon. Alam natin kung anong mga pagkakamali natin ngayon. At wala tayong maitatago sa Diyos. Maitago mo man sa amin yan, na po, kahit sino sa atin dito, maitago mo man sa amin, hindi sa Panginoon.
Alam niyo po nakakatakot nung winan-on-one ni Nathan, 'no, si David. Nung dinesisyonan ni David na dapat mamatay ang taong 'yan, pinrangka po siya ni Prophet Nathan dahil isinend si Prophet Nathan kay David, "Ikaw ang taong 'yon, ang sabi ng Panginoon." Nakita ng Diyos ang mga ginawa mo at pagpatay mo. Akala mo ba maitatago mo? 'Di ba? Gano'n po yung pagkakaano sa kanya. Kaya tayo wala tayong maitatago sa Diyos. Ano man ang ginagawa natin, kung ikaw OFW, kung alam mong may asawa ka at nakikipag-affair ka, maaaring hindi mo tatanggapin ngayon ang parusa. Pero kapatid, tandaan mo, lahat ng ginagawa natin kahit napakalapit mo pa sa puso ng Panginoon, katulad ni David, kinalugdan po ni Lord si David. Pero hindi siya exempted sa consequence. Pinatay ang anak niya, namatay ang anak niya, 'no? Pinatawad po siya ng Panginoon nung humingi siya, 'no? Nung siya ay pinrangka, 'no po, at sinabi sa kanya ang totoo harap-harapan ni Prophet Nathan. Yung araw din na yon, sinabi sa kanya na pinatawad siya ng Diyos. Pero sinabi din sa kanya ang mga consequence na mangyayari sa pamilya niya. Na magkakagulo sila, na yung mga anak niya magre-rebellion sa kanya, 'no po? Sinabi yon sa propesiya bago pa maganap. Kaya ito po yung nangyayari sa buhay ni David, 'no? Dahil sa unang pagkakamali niya. Amen? Pero ganun pa man, mabuti po ang Diyos. 'No po? Kaya tayo ngayon, ang prinsipyo lang natin, ang principle lang na pinag-aaralan natin, buhay yun ni David eh. Pero ang sabi po, God never change. He is the same yesterday, today, and forever. So kung tayo nakakagawa ng pagkakasala sa Panginoon, lahat ng bagay po, yes, may habag ang Diyos. Yes, nagpapatawad siya. He did the same to David. Pero hindi po yun exempted sa consequence na pagbabayaran natin ang lahat ng ating mga ginawa habang tayo nabubuhay. Amen? Kaya dito po, no, makikita nyo dito, at sinabi po ng tauhan niya na, "Mahal na hari, huwag ka nang sumama sa amin." Kahit nagdesisyon po siya na sasama. Sabi niya, "Dahil mamatay man kami, wala yung halaga sa kaaway." 'Di ba? Pero pag namatay ka, ang katumbas mo, 'di ba, ay higit pa sa amin. 'Di ba? Sabi po nung ano. Kaya dito, hindi lang siya leader, no? Hindi po stubborn, no? David was not stubborn. Hindi siya matigas ang ulong hari. Alam niya kung paano mag-submit ng good advice, 'no? Alam niya kung paano tumanggap ng good advice sa mga tao po sa paligid niya, 'no? Tinanggap po ni David ang payo na yon ng kanyang tauhan, na huwag siyang sumama sa labanan, 'no? Dahil mahalaga ang buhay niya, binalyo po, 'no? Bilang leader, ano po, kapag ikaw ay mahusay na hari at mahusay na leader, dahil mabuting tao po talaga, mabuting tao si David, mabait po siya David, 'no, sa kanyang mga tauhan, na po, mapagmahal si David, mabait siya, mabuti po siya talagang king, ano, mabuti siyang leader. Kaya lang, 'di ba, kahit anong buti naman po ng tao, meron tayong mga pangit na ugali, 'no? Minsan, na po, na tayo ay nasusulsulan o nangyari, pero maging matalino tayo. Kasi wala namang nakatutok na baril sa'yo at sa akin para gumawa tayo na pilitin kang gumawa ng masama. Desisyon mo 'yun, kapatid. Bawat kasalanan na ginagawa natin at hinahakbangan natin, desisyon natin 'yon. Wala tayong ibang sisisihin. Amen? Kaya dito po, makikita natin dito, 'no, na nakinig si David, 'no, kahit siya ay leader po, nakinig siya. "Kung alam mong 'yan ang makakabuti, I will do," sabi niya. "No, whatever seems best to you, I will do." Sabi po ni David, 'no po. Kaya umalis po sila, 'no po, nakatayo lang po si David sa gate, pinapanood niya yung kanyang mga tao, 'no. Pero bago yon, binilinan niya, nakipag-deal siya, gently deal, 'no, nag-deal siya sa mga inutusan niya, 'no po. Kinumanded niya si Joab, Abishai at Itay. Ano, anong sabi niya po? "For my sake." 'Di ba? Kumbaga sa Tagalog, parang para sa akin, sabi niya. "Wag niyo namang papatayin si Absalom." 'No? Yun yung tatay, 'no? Yun yung puso ng tatay, 'no, na kahit anong ginawa ni Absalom, alam niyo po ba kung gaano karumal-dumal ang ginawa ni Absalom sa kanyang tatay? Nung umupo siya bilang hari, alam niyo ba na sinipingan pa ni Absalom ang lahat ng asawa ng tatay niya?
para maghimagsik, para ipakita nakinig siya sa mga payo ng mga tao sa paligid niya, pero hindi siya kasing talino ng tatay niya. Ang ginawa nung kanyang anak para ipakita niya sa kanyang tatay ang paghihimagsik niya, ginahasa niya lahat ng anak ng asawa ng tatay niyang iniwan. No, iniwan ni David dahil ayaw niyang saktan yung anak niya. Iniwan niya dahil pinalitan siya ni Absalom sa pagiging hari. Iniwan niya at umakyat siya sa bundok, nag-ayuno siya doon, nagdasal siya doon. Sa Panginoon siya tumakbo. No po, pinabantayan niya na lang sa isa niyang kaibigan at tauhan kung anong nagaganap. At nabalitaan niyang lahat ng iyon na karumal-dumal na ginawa ng kanyang anak. Pinagsisipingan niya yung mga asawa ng kanyang tatay. Walang galang, no? Hindi man lang nabigyan ng honor ni Absalom ang kanyang tatay sa lahat ng kabutihan na ginawa sa kanya. Ganun karumal-dumal yung ugali ng kanyang anak. Pero dito makikita mo yung puso ng ama na kahit gaano kasama ang ginawa niya, inagaw niya ang posisyon, inagaw niya lahat ng karapatan ng kanyang tatay, ginahasa niya, naging murderer siya, pinatay niya yung isang anak ni David, naging murderer si Absalom. Pero sa bandang huli, yung puso pa rin ng tatay, binibili niya sa lahat ng mga leader at commander na susugod sa labanan. For the sake of me, huwag niyong papatayin ang anak ko. Kahit gaano kasama yung ginawa sa kanya ng anak niya, huwag niyong papatayin ang anak ko. Para sa akin, sabi ni David. At narinig yun ng lahat ng captain. Narinig yun ng lahat ng army. Amen? Kaya nga po nung pumunta sila sa battle, di ba po? Sa mga kagubatan, paano silang nakipaglaban, no po? Marami po ang kaaway nila. Pero ang sabi sa kwento na binasa ni Nanay Heidi, mas maraming namatay sa kagubatan kesa namatay sa tabak. Kasi kasama nila ang Diyos na nakikipaglaban. Tinutulungan sila ng Diyos na makipaglaban. Dahil ito yung araw na tatalunin ng Panginoon ang lahat ng kaaway ni David at ibabalik siya sa posisyon. Kung saan ninakaw ng kanyang anak. Natalo nila, no? Ito po yung naganap dito na naisabit pa yung kanyang anak, di ba? At nakita ng isang tauhan na sumabit siya sa puno. No? Kaya dito sa labanan, no po, na kahit maraming pangkat, no po, makikita nyo doon that God help us in our battles in unusual way. Kapag may battle ka sa buhay mo, God is there. No? Ginamit niya yung kaparaanan na mas maraming taong namatay sa kakakahuyan, sa kagubatan, no, kaysa mapatay nila sa tabak. Na po, pero may isang tao. May isang tao na sumabit sa puno. Si Absalom na anak ni David. At nakita ng isang tauhan. Yun yung binili niya bago sila umalis, 'di ba? For the sake of me. Pero nung nakita ng isang captain, no, nakita niya po. Ano sabi ni Joab? Dapat pinatay mo na. Di sana nakatanggap ka pa ng pilak. Di sana niregaluhan kita, inawardan kita. Parang ganun yung sinasabi ni Joab, yung isang pinuno. Anong sabi ng pinuno? Kahit ako pa'y parangalan ninyo, narinig ko ang sinabi ng hari. Di ba? Narinig niya yung sinabi ng leader niya. Na kahit nakatalikod pa si King David, andun yung obedient nila, andun yung paggalang nila. Andun yung pagrespeto nila sa sinabi ng kanyang leader, ng kanyang king, na po, na huwag papatayin yung anak. Integrity kahit nakatalikod. Sabi niya, kung patayin ko naman si Absalom, hindi mo naman ako ipagtatanggol. 'Di ba? Kaya kahit tanggapin ko 'yan. 'Di ba? Para sa kanya, mas mahalaga integridad. 'Di ba? Mas mahalaga po integridad sa kanya kaysa sa award, sa pilak na tatanggapin niya. Dahil ginagalang niya si David. Si Joab po, ang ginawa niya, kumuha siya ng 3 sibat. At sinadya niyang patayin si Joab. Wala akong mangyayaring pakikipag-ano sa'yo, di ba? Walang mangyayari sa pakikipag-deal ko sa'yo. Parang ganun sinabi ni Joab. Kaya ang ginawa niya, ano po?
Tinok niya spears, 3. At talagang tinarak niya. Sinibat niya si Absalom sa puso para siguradong patay. Sa terebinth tree, 'di ba, habang nakahang si Absalom. Sinuway ni Joab ang utos ng hari. Hindi niya sinaalang-alang yung sinabi po ni David na for the sake of me, wag niyo namang papatayin yung anak ko. 'Di ba po? Maaaring yung iba, sa sobrang sama ng ginawa ni Absalom, sasabihin natin na tama naman lang yung ginawa ni Joab, 'di ba? Patayin na lang. Kasi kaysa makagawa siya, sa other side ng dahilan ni Joab, kaysa makagawa pa siya ng mga karumal-dumal na mga gagawin niya pa para sa tatay niya. Dahil kung hindi niya papatayin si Absalom ang papatay sa tatay niya. Kaysa magkaroon pa siya ng maraming mga bagay na gagawing hindi maganda. At marami pang mapapahamak dahil sa kanyang buhay, sa ginagawa niya sa kanyang tatay. Kaya siguro minabuti na rin ni Joab at niloob na rin ng Panginoon na mamatay si Absalom. Dahil ang sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 'Di ba po? Pero bilang tatay, bilang nanay, kahit gaano kasama ang ating mga anak, gusto natin na makasama sila. Gusto natin, 'di ba, na makita yung pagbabago sa kanila. Makikita nyo yung puso ni David, yung puso ni David bilang tatay, yung kahit gaano tayo makasalanan, parang si Jesus, iiwanan niya yung 99, hahanapin niya isa. Ganon din yung ni David, 'di ba? Ganon po yung mindset ni David na yung anak ko, 'di ba? Yung hindi niya inisip yung mga kawal, hindi niya inisip yung mga tribes. Ang iniisip niya yung isa niyang anak na nagrebellion sa kanya. 'Di ba sabi po, si David is God's man heart. Ganon din si Lord sa atin. Kahit gaano tayo kasama, pag lumapit tayo sa Panginoon ng buong pagsisisi, andun pa rin yung kamay niya na yakapin tayo at baguhin tayo. Yung isa naman na devoted na kawal, devoted siya sa kawal, kahit hindi nakatingin yung kanyang king, kahit walang nakakakita. Andun po yung kanyang devotion sa kanyang king na maging loyal. Kaya napakadaming mapupulot nating aral sa bawat katangian, na si Joab naman, yes, mali ang ginawa niya. Pero minsan pag inisip niya yung pangkalahatan na pwede pang gawin ng anak ni David, 'di ba? Minsan ganun tayo, 'di ba? Kaysa mag-spread siya ng kasamaan, parang mabuti na lang na mamatay siya. Ganun din po siguro yung mindset ni Joab, kaya pinatay na lang din niya. At nang matapos na. At pagkatapos nun, hinipan niya yung trompeta para sabihin na tapos na ang labanan, para wag nang magpatayan. At makikita niyo po doon, hindi ko na lang iisa-isahin, 'di ba? May sinend po na tao, 'di ba? Para po ibalita ang nangyari. At anong sabi nila, 'di ba? Nung nag-aantay po si David, may paparating po, sabi niya. Kilala ni David, mabuting tao 'yan, may magandang balita 'yan. Ganun ka positibo yung mindset ni King David. May isa pa pong paparating. Sabi niya, may mabuting balita din 'yan. Kahit hindi niya pa naririnig, ganun yung mindset niya. Kasi napakahalaga ng mindset. Amen? So, makikita mo doon, na andun po yung pagtatanggol ng Panginoon. So, makikita nyo sa point 3 natin, God opposes a rebellion spirit. Binagsak ni Lord, si Absalom. Dahil sa kanyang kataasan, dahil sa kanyang kayabangan, dahil sa kanyang mga paghihimagsik. Binagsak niya yung mga grupo ni Absalom. Nadipit nila, natalo nila, natalo nila. At ipinanalo sila ng Panginoon. Sa kaparaanan na sabi nga, God help us in our battle in unusual way. Mas maraming pinatay ang Panginoon sa loob ng kagubatan kaysa napatay nila sa tabak. At ngayon, God opposes the rebellion spirit. Kaya yun ang kinahinatnan ni Absalom
Dahil sa rebellion spirit niya sa kanyang tatay, hindi lang sa kanyang tatay, sa lahat ng mamamayan, sa lahat ng mga tao sa paligid niya, na po, nahantong siya sa kamatayan. At niloob na rin ng Panginoon na mamatay si Absalom. Dahil naniniwala po ako, no, ang Diyos ang bumabawi ng buhay, ang Diyos din ang nagbibigay. Walang karapatan ang kaaway na bawiin ang buhay natin dahil ang Diyos ang nagbigay nun. No po, ang Diyos ang nagkakaloob ng buhay at siya din ang bumabawi. Yan ang kasulatan, yan ang salita ng Diyos. Amen? Kaya masama ka man o hindi, ang Diyos pa rin ang nagdidesisyon kung babawiin niya ang buhay mo o hindi. Dahil nandun yan sa Book of Samuel din, sa panalangin ni Hannah. Ikaw ang nagbibigay, ikaw ang makapangyarihang Diyos, Yahweh, na nagbibigay ng buhay at bumabawi. Ikaw rin ang nagpapahirap at nagpapayaman. Na po, lahat galing sa Diyos. Kaya kung niloob ng Diyos na bumawi ang buhay, bawi ng buhay ng anak ni David, kalooban yun ng Panginoon at niloob niya yon. O wala tayong magagawa. Hindi natin hawak ang bawat buhay na ating mga anak. Kung kukuhanin na sila, wala tayong magagawa. 'Di ba? Pero bilang magulang, andun pa rin, 'di ba? Andun yung lahat ng gagawin natin para lang wag, no? Pinigil talaga ni David, ginawa niya lahat. Pero yun na ang kalooban sa kanya. Kaya nung dumating, 'di ba? Anong ginawa? Pagkatapos siya isibat, binaon siya. 'Di ba? Binaon siya, tinapon lang siya sa kagubatan. Ganun lang na walang halaga. Dahil sa lahat ng ginawa niya, wala rin siyang halaga sa tao. Dahil sa kasamaan na ginagawa. At pagdating ng dalawa, na habang nag-aantay sa gate, na po ang Haring David para sa balita, pinanalo po kayo ng inyong Panginoon. Pinagtagumpay po kayo ng Panginoon. Yun yung unang bunga ng dalawa. Na po, pinagtagumpay kayo ng Panginoon sa mga kamay ng inyong kaaway. Diba? Yun yung kanilang balita. Pero iisa lang yung laging tanong ni David. Diba po? Iisa lang yung tanong ni David. Is the young man Absalom safe? Ang haba ng sinabi ng mga tauhan, ganito po, nagtagumpay kayo sa mga kaaway niyo. Pero yung nasa mindset niya, na dapat ang concern niya, di ba? Ang concern niya dapat yung mga Israel nation. Pero ang concern niya yung traitor son. Buhay ba'y anak ko? Kamusta si Absalom? Parang ganit sinabi niya. Yung anak ko, buhay ba? Ligtas ba siya? Di ba? Yun yung tanong ng tatay eh. Di ba? Na kahit na ano yung ginawa sa'yo, yun yung tatay din natin sa langit. Eh, alam niyo po yun na kahit anong ginagawa nating kasamaan. Kasi God is life. Gusto ng Diyos mabuhay tayo, hindi niya tayo gustong mamatay. Yun yung puso ni David sa anak niya. Yun yung unang concern niya. Yun lang yung unang concern ni David. Buhay ba'y anak ko? Di ba kahit gaano nagre-rebellion yung mga anak natin? Mahal natin sila kasi anak natin sila. Ganon din ang Diyos. Kahit ilang beses nating talikuran ng Diyos, kahit ilang beses natin tayo magkasala sa Panginoon, buhay ang gusto ng Diyos sa atin. Buhay na walang hanggan ang nakalaan para sa atin. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. No, kaya napakalapit ng puso ni David sa Diyos. Napakalapit po ng puso niya sa Diyos. No? Yun yung tanong niya, buhay ba'y anak ko? Kaya nung nalaman niya po, na namatay yung kanyang anak. Parang minsan, di ba, tayo kasi pag anak mo, hindi mahalaga sa yung panalo eh. Ang mahalaga sa iyo yung anak mo, yung parang ganyan. Di ba po? Hindi niya napansin yung ipinanalo siya ng Panginoon sa laban. Kasi ang concern niya yung anak niya. Na umuwi sanang buhay. Kaya sabi niya, sana ako na lang anak.
'Di ba gano'n si Jesus, 'di ba? Si Jesus tinok niya yung place natin, eh. "Ako na lang sana yung namatay, ikaw na lang yung nabuhay." 'Di ba sabi niya sa dulo? Andun po yung pagmamahal niya. Andun yung ang sabi dun, pumunta siya sa gate, 'di ba umakyat siya, David wept. Then the king was deeply moved and went up to the chamber over the gate and wept. Umiyak siya. And as he went, he said, "Oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I had died in your place." Ito si Jesus, 'di ba? Kinuha niya tinok niya yung place. Siya yung namatay para sa atin para magkaroon tayo ng buhay. Amen? Pero sa kwento ni David, ito yung ini-speak ni David, "Ako na lang sana anak." 'Di ba tayong mga magulang, mas gusto natin na tayo na lang yung maghirap kaysa anak natin. Gano'n yung puso ni David sa anak niya. "Absalom, ako na lang sana yung nasa place mo. Ako na lang sana yung namatay, 'wag na lang ikaw anak." Pero kung iisipin mo yung lahat ng ginawa sa kanya ng anak niya, 'di ba? Dapat lang siyang mamatay, pero hindi. Gano'n din tayo. Dapat tayo yung namamatay. Sa lahat ng kasalanan na ginagawa natin sa harap ng Diyos, dapat tayo yung patay. Pero hindi. Jesus took the place, sabi nga. Siya yung namatay para tayo mabuhay. Kaya yung pighati ng tatay nila, ng pighati ni David nung oras na yon, no? The love of the Father. The deeply love, point 4 natin, the deeply love of the Father. Dahil yun din yung pagmamahal na tinanggap natin sa Panginoon natin. Alam niyo po kung ano lang kaibahan ni David at ni Jesus? Si David tao siya, wala siyang nagawa. David is not omnipresent. David is not omnipotent God. David had power, no? Nasasakupan niya. But Jesus had power to everything. Walang power si David sa kamatayan. But Jesus has the power he gained. No po? May power si Jesus na ma-defeat ang death. Yun yung kaibahan, no? Ng kapangyarihan na limitado sa unlimited power na meron si Jesus sa atin. He conquered it. He conquered it. No po? Yun yung kaibahan ng tao sa Diyos. Si Jesus may nagawa. Pero tayo, dahil limitado lang tayo, wala tayong magagawa. No po? Kaya, ano yung tinuturo sa atin na principle? Ano po? Don't repeat the past. Learn from it. Wag na natin uulitin yung mga pagkakamali natin. Mga bagay na nagkamali tayo, wag nating ulit-ulitin. Para hindi tayo magkasala. Pangalawa po, ano man ang pinagdadaanan ninyo, God help us our battle in unusual way. No, magugulat ka na lang, na-overcome mo na pala yung battle mo, yung trouble mo, yung fear mo, yung problema mo. Kasama mo ang Diyos. Amen? He is our Emmanuel. Hindi natin kailangang mag-revenge. Hindi natin kailangang mag-dishonor sa ating mga parent. God will help our battle in unusual way. Tutulungan niya tayo. Kung paano niyang tinulungan yung mga hukbo, 'di ba? Sa kaparaanan ng Panginoon. Pinanalo niya. Dahil gusto niyang baguhin ang sitwasyon ng mga Israelita. Gusto niyang uling iupo si David. Kung susundan niyo po ang mga kwento, mauupo ulit si David. Papamahalaan niya ulit. Dahil namatay na ang kanyang anak na nag-agaw ng kanyang posisyon. Ang Diyos ang gumagawa. Sabi nga, ang Diyos ang nag-a-appoint. Amen? Pangatlo po, God opposes a rebellion spirit. Kapag may rebellion spirit tayo, tuturuan tayo ng Panginoon. No? Minsan, mapalad tayo.
Kapag binibigyan tayo ng chance, paano kung wala ng chance? Katulad ni Absalom. Kaya matuto tayo na huwag tayo mag-take advantages sa bawat araw, sa bawat oras na pwede tayong mag-serve ng tama, mabuti at totoo. Kapuri-puri at kaluwalhatian para sa Panginoon. Huwag natin i-take advantage yung bawat araw at bawat oras na pwede tayong maglingkod. At pang-apat po, yung deeply love of the Father sa kanyang mga anak. Na po? Kaya, yung pagluluksa na po ni David, amen? Ganon din si Lord, no? Minsan kahit binabawi niya, hindi gusto ng Diyos na bawiin ang ating buhay. Kaya lang hindi rin siya pwedeng sumuway sa kanyang salita na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na po? Ngunit kung sinong mananampalataya, gagawa ng matuwid at tama sa Panginoon, at tatanggap sa Kanya, sasamba sa Kanya, magpupuri sa Kanya, at tatagambid siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ay magtataglay ng buhay na walang hanggan. Buhay na hindi ka na mamamatay. Buhay na kahit kamatayan, matatalo mo. Buhay, no, kamatayan na kinatatakutan ng lahat ng tao sa mundo. Pero God conquered it. Na po? Natalo niya yung kamatayan. He is omnipotent, He is omnipresent, no, sa lahat ng sitwasyon at battle mo. He is trustworthy, God. He is your divine protector. No, kahit sa mga anak mo, kahit malayo sila sa'yo, iingatan ng Diyos, iingatan ka rin niya. Yun yung sovereignty niya. Not the distance, no? Hindi dahil malapit ka o malayo ka sa Kanya. He is a powerful God. Amen? And He love us. No, yung deeply love ng Diyos sa atin, na kahit pa ulit-ulit tayo nagkakamali, He is willing to forgive us. No? Kasi He is love. Hindi lang siya God has love, hindi. He is the love. He is love. Siya yung love. Amen? Siya yung Diyos na mapagmahal. Amen? Wala siyang pakialam sa mga nakaraan mo. Wala siyang pakialam sa lahat ng pagkakasala mo. Ang concern niya, manumbalik tayo sa Kanya sa lahat ng mga pagkakamali natin at ituwid ang mali, na po, ang mga baluktot, at pakita sa atin ang liwanag patungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa mensaheng ito, Lord. Purihin at dakilain ka sa kabutihan mo. Salamat sa kwento ng buhay ni David, Panginoon, na kinapupulutan namin ng aral sa bawat oras, sa bawat araw, Panginoon. At maging prinsipyo po namin, Ama, na wag naming ulitin ang mga kamalian namin, Panginoon, at matuto kaming magpatuwid at gawin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Nananampalataya din kami na sa bawat hinaharap namin ng pagsubok, Panginoon, nandyan ka, Panginoon, upang iligtas kami. At alam namin that you will never forsake us, you will never leave us, Lord, in Jesus' name. At dalangin ko po sa bawat isa, Panginoon, Lord, na magkaroon kami ng puso na laging marunong mapagkumbaba at hindi marunong magyabang, Ama, sa lahat ng pagkakataon, oras, Panginoon, at season ng aming buhay, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na lagi naming matanggap at maipakita, Panginoon, ang pagmamahal na ipinagkaloob mo sa amin, sa ibang tao, Panginoon, Lord, na makakasalamuhan namin at makita ang presensya mo sa aming mga buhay na kami po ay iyong binago, tinuwid, Panginoon, Lord, at minahal sa kabila po ng aming karumihan. Lord God, maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo ko po inaalay ang lahat ng papuri, ang pagsamba, Panginoon, with my humility heart, Lord. Sa iyo lamang, O Diyos, ikaw po ang laging mag-glorify, ma-praise, Panginoon, at ma-worship in the mighty name of Jesus. I pray. Amen, amen, and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa.